Tila ba ay katapusan na ng mundo ng lalaking si John. Nawala na kasi ang lahat sa kanya at sa huli nga ay napunta na lamang siya sa kalsada. Pero nang iligtas niya ang buhay ng batang anak ng milyonaryo mula sa sunog, ay talaga namang hindi niya aakalain ang pagbabagong mangyayari sa kanyang buhay. Nakaupo na lamang si John sa may gilid ng kalsada sa tabi ng sidewalk, habang ang kanyang likod naman ay nakasandal sa pader ng isang mataas na gusali at ang kanyang mga hita ay nakabanat sa harap niya. Nakasuot siya ng madumi at sira-sira ng damit, habang ang kanyang pang-ibabang suot naman ay isang ripped pants. Sa tabi ng pulubing si John ay matatagpuan naman ang isang plastic cup na kung saan ay dito nakakatanggap ng mga bariya-bariya si John mula sa mga taong naaawa sa kanya at nagbibigay ng limos. Mababaka sa mukha ni John ang pagkapagod at lungkot na kanyang nararamdaman habang wala siyang pag-asang nakatingin sa kalsadang kinauupuan niya. At katulad ng mga normal na araw ay naghihintay lamang siya ng kung sino mang tao ang pwedeng tumulong sa kanya. Pero katulad din ng mga normal na araw, napaka-busy ng mga taong nasa paligid niya, na ang iba pa nga sa mga ito ay hindi na halos mapansin ang presensya ng pulubing si John. May pailan-ilan naman na naghahagis ng barya sa plastic cup na nasa gilid ni John, pero wala ni isa sa mga taong nakapaligid sa kanya ang may alam sa istorya sa likod ng malungkot na lalaking ito, na noon ay meron ding pangarap at punong-puno ng pag-asa. Pero ngayon ay nasa mapait na siyang realidad ng buhay, na kung saan ay kailangan niyang lumaban araw-araw para mabuhay sa kalsada. Noong araw kasi, ang lalaking si John ay isang respetadong construction worker sa kanilang bayan. Nagtatrabaho siya ng mabuti para suportahan ang kanyang pamilya. Meron siyang asawa na nagngangalang Charlotte at isang batang anak na babae na nagngangalan namang Emma. Talaga namang wala ng iba pang mas importante para kay John bukod sa kanyang pamilya. At ginagawa nga ni John ang lahat ng kanyang makakaya. Inuubos niya ang kanyang lakas para lamang maibigay sa kanyang pamilya ang komportable at masayang buhay na hinahangad niya para sa mga ito. Ngunit labis na nagbago ang kanyang buhay noong isang araw ay ipinatawag siya para manilbihan sa gera na nagaganap noon sa Iraq taong 2003. Isa siya sa mga sundalong dineploy sa pinakadelikadong lugar kung nasaan ang puso ng digmaan. At ito ay malapit sa Baghdad sa bansang Iraq, na kung saan ay buong puso siyang nakipaglaban kasama ang kanyang buong squad. Pero isang hindi inaasahang aksidente ang mangyayari. Nagkaroon kasi ng malakas na pagsabog malapit sa kanila, na ang impact ng pagsabog na ito ay nagdulot para bayolenteng tumilapon ng malakas at mataas ang lalaking si John sa lupa, hanggang sa makaramdam na nga siya ng napakasakit na nagmumula sa kanyang kanang balikat. Sinubukan niya pang tumayo pero hindi niya na magalaw pa ang kanyang kamay, hanggang sa tuluyan na nga lamang lumala ang sakit na kanyang nararamdaman. Agad naman siyang tinulungan ng kanyang mga kapwa sundalo na pinatayo siya at dinala sa isang secure na lugar. Pero nang eksaminin na siya ng military doctor nila ay nadiskubre nito na nagsuffer si John ng malalang fracture sa kanyang balikat at torn muscle na kinikailangan agad ng emergency surgery para magamot ang sugat na iyon. Talaga namang hindi madali ang procedure na ito dahil nasa kaligitnaan sila ng digmaan ay walang sapat na equipment ang mga doctors na naroroon para i-perform ang surgery na ganito kagrabe. Pero ginawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya. At nang matapos na nga ang surgery ay nag-undergo naman si John sa mahabang panahon ng rehabilitation. Ngunit sa kasamang palad, hindi siya tuluyang nakarecover sa injury na kanyang natamo. Kaya naman ang pinsala na ito sa kanyang katawan ay naglimita sa sundalong si John na gawin ang iba't ibang mga physical na aktibidad, katulad na lamang ng pagbubuhat ng mabibigat na mga tools o mga materyales. Hindi niya na rin kayang hawakan pa ang sarili niyang armas. Nang dahil dito, ay napagdesisyonan ng kanyang mga commander na ibalik na si John sa kanilang bansa, lalo na't wala na itong pakinabang pa sa digmaan. At nang nakauwi na nga siya sa kanilang bahay, tumayo si John sa harapan ng pinto nila. At doon nga ay agad siyang binati ng kanyang asawa at anak na si Charlotte at Emma, na mahigpit siyang niyakap.
Mahal, nakabalik ka na. Kumusta ka naman? Pag-aalalang tanong ni Charlotte sa kanya na halatang balisa sa kalagayan ng kanyang asawa. Okay naman ako, mahal. Medyo pagod lang. Napakahaba ng biyahe pa uwi dito. Sagot naman ni John na nakangiti sa kanyang asawa. Samantala, ang maliit na anak na babae naman nilang si Emma ay hindi mapagsidlan ng kasiyahan dahil sa presensya ng kanyang tatay. Hinatak niya ito sa kanyang damit at sabay nagsalita. Papa, alam mo bang may dinrawing ako para sa'yo? Tignan mo. Yumuko si John at kinuha ang drawing na inaiaabot sa kanya ng kanyang anak. Nakakita siya sa drawing ng medyo magulo pero makulay na imahe ng kanilang bahay na meron pang kulay dilaw na araw na nakangiti sa likuran nito. Dinrawing ng kanyang anak ang buo nilang pamilya gamit ang mga stickman. Wow, Emma! Ang ganda naman ng drawing mo! Sobrang talentado mo talagang artist! Saad ng tatay ni Emma na pinupuri ang kanyang anak na babae. Ngumiti naman ng malaki sa kanya ang kanyang anak at sinabi niya na ang stickman sa labas ng kanilang bahay ay ang tatay niya na pauwi na sa kanila. Napangiti naman si John dahil sa sinabi ni Emma at napatingin sa asawa niyang si Charlotte. Pero nang tignan niya si Charlotte ay nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Alam niya na hindi naging madali para sa kanyang asawa ang mga panahon na wala siya, kung saan ay kinakailangan niyang mag-isa na alagaan ang anak nilang si Emma at panatilihin ang kaayusan ng kanilang bahay. Pasensya ka na kung matagal akong nawala. Mag-usap tayo. Gusto kong malaman kung kumusta ka na. Wika ng lalaki habang niyayakap si Charlotte. Sumagot naman ang asawa niya. Okay lang naman ako, mahal. Oo, inaamin ko. Sobrang naging mahirap yung sitwasyon pagkatapos mong umalis. Pero nakakuha naman kami ng maraming mga suporta, lalo na sa mga kaibigan natin. Lalo na kay Ryan, yung dati mong boss. Pero sobrang saya ko ngayon na nakauwi ka na. Magsasama na tayong muli. Mababakas ang kaligayahan sa mukha ni Charlotte habang sinasabi ito sa kanyang asawa. Halos maiyak-iyak siya sa kanyang kasiyahan. Nakaramdam din naman ng kapayapaan ang puso ni John dahil sa wakas ay nasa bahay na siya kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa at anak. Alam niya pa rin naman na magiging mahirap pa rin ang buhay para sa kanila. Pero ang pinagkaiba ngayon ay mas determinado na siya na gawin ang kahit na anong kinakailangan para mapanatiling masaya at nagsasama ang kanyang pamilya. Sa katunayan nga niyan, ay sobrang excited na ni John na makabalik sa dati niyang trabaho at gawin ang mga dati niyang ginagawa. Pero, isang linggo pa lamang ng pagtatrabaho niya bilang construction worker muli sa kanilang bayan, ay may napagtanto siya na parang may mali. Hindi na kasi siya makapagtrabaho katulad ng dati. Hindi na siya makapagbuhat pa ng mga building materials. Ang kanyang abilidad din ay sobrang naapektuhan dahil sa injury at sugat na kanyang natamo. Nang dahil dito, kalaunan ay na-fire nga si John sa kanyang trabaho. Pero hindi naman tumigil si John na maghanap pa ng ibang mga trabaho na pwedeng tumanggap sa kanya. Ngunit wala siyang makitang trabaho na pwedeng pang-suporta sa kanyang pamilya. At wala ni isa sa mga employer ang gustong mag-hire ng isang patapon na dating sundalo na punong-puno ng injury ang katawan. Nang dahil nga sa wala siyang trabaho, ang mga bill na kailangan nilang bayaran ay paunti-unti nang lumulubo. At noong mga panahon na iyon ay nagkaroon na ng krisis ang kanilang buhay pagdating sa pinansyal na aspeto. Nang dahil dito ay nagsimula ng makaramdam ng pagkadismaya si Charlotte at unti-unti na siyang hindi nasisiyahan sa sitwasyong meron sila. Nakalaunan ay iniwan niya na nga ang kanyang asawa para sa dating boss nito na si Ryan na binigyan siya ng panibagong pagkakataon sa buhay. Ang panlolokong ginawa ni Charlotte ay ang pinakamasakit na naranasan ni John sa kanyang buhay. Noong araw kasi na iyon ay umuwi si John mula sa mahabang araw ng paghahanap ng trabaho. Inaasahan niya na makikita niya ang kanyang asawa at ang kanyang batang anak sa kanilang bahay. Pero wala ni isa sa mga ito ang naroroon. Noong una ay hindi muna nag-alala nang malala ang lalaking si John. Iniisip niya na baka lumabas lamang ang dalawa para maglakad. Ngunit lumipas na ang maraming mga oras pero wala pa ring senyales na uuwi pa ang kanyang asawa at anak. Ilang beses niya itong sinubukan na tawagan
pero walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Ilang mga oras pa ang lumipas ay nagawa niya nang makontak si Charlotte at doon ay sinabi na ng kanyang asawa ang nakapanlulumong balita sa kanya. Jan, I'm sorry, pero nakapagdesisyon na ako. Iniwan kita dahil kayang ibigay sa akin ni Ryan yung buhay na gusto ko, yung buhay na deserve ko. Meron na akong panibagong tsansa na magkaroon ng mas magandang buhay, lalo na si Emma. Si Emma na anak natin, magkakaroon na rin siya ng panibagong pag-asa sa buhay. Diba mas maganda naman talaga na lumaki siya sa isang mayaman at stable na stepfather kaysa sa totoo niyang tatay na hindi man lang magawang alagaan ang kanyang sariling pamilya. Sobrang nagulat si Jan at nakaramdam ng pagkadismaya dahil sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na magloloko ang kanyang asawa sa kanya sa ganitong paraan, lalo na sa dami ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ng magkasama. Nagmakaawa pa siya kay Charlotte na kung pwede pang pag-isipan niya ang desisyon nito. Pakiusap, huwag ka namang ganyan. Huwag mo namang hayaang masira yung pamilya natin. Pinapangako ko sa'yo, maghahanap ako ng mas okay na trabaho. Bigyan mo lang ako ng panahon. Mabibigay ko rin yung buhay na gusto mo. Bibigyan ko kayo ng maaluwang buhay. Pero pagod na ang babaeng si Charlotte na marinig ang ganitong linya ni Jan at tuluyan na nga siyang nakapagdesisyon. Ilang mga linggo ang ginugol ni Jan para hanapin ang kanyang asawa at ang kanyang anak na kung saan ibinibisita niya ang kanilang mga kaibigan, kapamilya at iba pang malalapit na mga tao sa kanila. Hinalugog niya na rin ang buong syudad sa paghahanap ng mga palatandaan na pwedeng makapagturo sa lokasyon ng kanyang pamilya. Ngunit sa uli, nalaman ni Jan na lumipat na pala sila ng bahay sa kabilang syudad kasama ang dati niyang boss. Nakaramdam ng desperasyon ang dating sundalo na si Jan. Hindi niya alam kung ano na ang gagawin niya at kung saan siya pupunta. Ang panluloko kasing ginawa ng kanyang asawa sa kanya at ang pagkawala ng anak nila ay nagdulot para makaramdam si Jan na naliligaw na siya sa buhay. Kaya naman nakita na lamang ni Jan ang kanyang sarili na hindi na makausad pa sa buhay nang wala ang pinakamamahal niyang pamilya na pinagbuhusan niya ng buong pagmamahal at pagsusumikap. Ngayon ay nalunod na siya sa desperasyon at kalungkutan. Pero pinilit pa rin naman ni Jan na maghanap ng mga bagong trabaho. Pinanatili niya ang kanyang katatagan. Pero talaga namang hindi siya makapag-concentrate sa kanyang mga ginagawa. Hanggang sa umabot na nga sa punto na ang pisikal at mental niyang kalusugan ay nagumpisa ng sobrang maapektuhan. Hanggang sa hindi na siya makabayad pa ng renta na nagdulot para ang landlord ng pinagre-rentahan niyang bahay ay paalisin siya dito nang hindi man lang siya pinakitaan pa ng kaunting awa. At dahil nga wala na siyang iba pang mapuntahan, ay nagsimula na siyang mabuhay sa kalsada. Ang tanging nakatulong lamang sa kanya at nagsilbi niyang tirahan ay ang mga masisikip na eskinita at ilalim ng mga tulay. Dumedepende na rin siya sa tulong ng mga estranghero para may makain araw-araw. Kahit saan-sang lansangan na lang siya natutulog at tumitira. At kapag nagugutom naman siya ay pumupunta siya sa mga sikat na restaurant para kumain ng tira-tirang mga pagkain na hindi nauubos ng mga mayayamang tao na pumupunta roon. Nang dahil sa sitwasyon niyang ito ay hindi na rin naging madali pa para sa dating sundalo na si Jan na panatilihin ang kanyang dignidad at kalinisan. Lagi rin siyang nakakaramdam na nag-iisa siya at inabandonan na ng mundo. Talaga namang ang buhay ng isang pulubing taong katulad niya ay sobrang hirap at napakabigat. Wala na kasi siyang bahay na uuwian at hindi niya na rin alam kung saan siya matutulog sa tuwing sumasapit na ang gabi. Pero isa lang ang malinaw, na kahit saan pa siya matulog ay maagang nagsisimula ang kanyang araw. Kahit kasi matulog siya sa isang lugar kung saan naroroon nagtitipon ng mga pulubi at kahit sa masisikip na iskinita ay kinikailangan niyang bumangon ng maaga para ipagpatuloy ang buhay. Araw-araw ang pinakaunang pagsubok na kinakaharap ni Jan ay ang makahanap ng pwede niyang makain. Kung minsan kasi na wala siyang nakukuha sa mga restaurant na kanyang pinupuntahan, ay naghihintay na lamang siyang makakain kung sakaling bigyan siya ng mga tao ng kanilang mga barya habang siya ay namamalimos. At kung desperado na talaga siya,
ay pupunta siya sa mga basurahan kung saan ay naroroon ang tiro-tirang pagkain ng mga tao na pwede pa naman at kaya pang kainin. At kapag tapos na siya sa unang pagsubok ng kanyang araw na makakain, pumupunta naman si John sa kalsada. Naghahanap ng mga barya-barya sa gilid o kahit na anumang gamit na pwede niyang ibenta. Naglalaan siya ng ilang mga oras sa paglalakad habang may hawak-hawak siyang isang karton at nakasulat na nanlilimos siya ng pera at pwede rin siyang mag-volunteer na maglinis ng kubeta ng mga restaurant. Paminsan ay may mga mababait namang taong nakakasalubong si John na binibigyan siya ng pera at makakain, pero mas madalas na hindi siya pinapansin at pinapahiya pa siya ng mga taong nakakasalamuhan niya. Napakadelikado rin ng buhay ng kawawang lalaki na si John. Kinikilangan niya kasing makasalamuha ang mga kriminal at iba pang mga pulubi sa kalsada na kung saan ay gumagawa ng kriminalidad katulad na lamang ng pang-aabuso at pagnanakaw. Kaya naman, laging nararamdaman ni John na mahina siya at pwedeng-pwede siyang atakihin ng mga ito anumang oras. Tuwing sasapit ang gabi, naghahanap si John ng shelter sa mga pampublikong lugar na binibigay ng gobyerno para sa kanila, o hindi naman kaya ay nagpupunta siya sa mga abandonadong lugar. Sinusubukan niya ring matulog sa mga sleeping bags o hindi naman kaya ay sa pira-pirasong mga cardboard na makakatulong sa kanya para hindi siya ginawin sa malalamig na mga gabi. Pero marami ding mga pagkakataon na hindi siya natutulog buong gabi. Natatakot kasi siya na pwede siyang atakihin o hindi naman kaya ay molestahin ng kanyang mga nakakasama sa kalsada. Talaga namang masasabi natin na grabe ang buhay ni John, ang dating construction worker na pinagkakatiwalaan ng kanilang kumpanya. Ngayon ay nahihirapan ng makasurvive sa pang-araw-araw bilang isang pulubing lalaki. Kinakalaban niya kasi ang kagutuman, malalamig na gabi, kalungkutan at desperasyon. Kaya naman hindi maiwasang isipin ni John ang kanyang pamilya at iniisip niya kung ano nga ba ang pwedeng mangyaring kakaiba kung sakaling hindi sana siya nasugatan sa digmaan. Laging bumibigat ang dibdib ni John sa tuwing naaalala niya ang mga panahon kung saan puno ng kasiyahan ang kanilang bahay, na meron siyang masayang asawa at may maliit siyang anak na babae na patakbo-takbo lamang sa koridor ng kanilang bahay. Lahat sila ay masayang nagtatawanan ng magkakasama araw-araw. Ngayon ay pakiramdam niya na nawala na ang lahat sa kanya. Nawala na ang pinaka-importanteng bagay sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay wala nang makakatulong sa kanya at pakiramdam niya ay habang buhay na siyang mag-iisa na wala siyang pwedeng makausap o mahingan man lang ng tulong. Ngunit kahit na ganito na ang sitwasyon ng buhay ni John, hindi naman siya nawalan ng pag-asa na isang araw ay magbabago rin ang kanyang sitwasyon. Pero bago tayo magpatuloy sa ating storya kasaliksik, para sa iyo, kung ganito ang nangyari sa buhay mo katulad ng buhay ni John, kaya mo pa bang ipagpatuloy ang iyong buhay? At ano ang gagawin mo para mapabago ang iyong sitwasyon? I-comment mo naman yan sa baba. Balik tayo sa istorya. Patuloy na nangangarap si John ng isang maalwan na kinabukasan na kung saan ay mababalik niya ang kanyang pamilya sa kanya at muli ay gaganda ang kanyang buhay. Alam niya kasi na habang buhay pa siya ay laging may pag-asa at tsansa para sa panibagong simula. Samantala, sa kabilang dako naman ng syudad kung saan namumulubi si John ay merong isang mayaman na businessman kasama ang kanyang pamilya na nakatira sa isang magandang mansyon na napapaligiran ng malalaki at magagandang mga palm trees. Ang nakatira dito ay ang lalaking si William na isang magaling na businessman. May-ari ito ng maraming mga successful na company sa iba't ibang mga sektor. Kaya naman kilala siya ng mga tao dahil sa kanyang talino at kahusayan pagdating sa negosyo. Nagmula kasi ang yaman niya mula sa investment na nilagay niya sa ilang mga stocks na nagdulot para sobra siyang yumaman sa loob lamang ng maiksing panahon. Pero katulad ng ibang mga milyonaryo, ang businessman na si William ay sobrang busy rin na kung saan ay ginugugol niyang marami niyang mga oras sa mga meetings kasama ang kanyang mga executives na kung saan ay nagde-develop sila ng mga plano at iba't iba pang methodologies para mapaangat ang profits na nakukuha nila mula sa kanilang mga enterprises.
Pero sa kabila ng tinatamasang kayamanan at posisyon sa lipunan ni William, hindi kasi katulad ng mga milyonaryong katulad niya na may masasagwang mga ugali o di naman kaya ay napakayabang. Kabaliktaran nito si William. Kilala kasi siya bilang isang respetadong leader at bilang mabait na tao. Lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya ay hinahangaan at nire-respeto siya. Dahil nga napakarami niya na ring pera, hindi nalilimutan ni William na tumulong sa kanyang komunidad, kung saan ay lagi siyang nagdo-donate sa mga charity at tumutulong sa mga taong nangangailangan. Dahil alam na alam niya kung ano ang pakiramdam ng mabuhay sa kahirapan. Hindi kasi lumaki sa maluwang buhay si William, kung saan ang kanyang pamilya ay laging nakakaranas ng taggutom at laging may problema sa kanilang pinansyal na aspeto. At dahil nga sa mga paghihirap at pagsubok na kanyang naranasan simula noong bata pa siya, ito ang humubog sa kanyang personalidad na nagdulot para maging isa siyang mabuti at mapagkumbabang tao. Kahit na isa na siya sa naging isa sa pinakamayamang tao sa kanilang lugar, lagi pa ring naaalala ng lalaki kung ano ang kanyang pinagmulat at sobrang saya niya sa mga tinatamasa niya ngayon sa buhay. Patuloy pa rin siyang nagsisikap ng mabuti nang may pagrespeto sa mga taong nakapaligid sa kanya, kahit na anumang posisyon ng mga ito sa lipunan. Ang pagiging makatao at mapagkumbaba niya kasi ay siya ring nakatulong sa kanya para magtagumpay sa kanyang negosyo at makabuo ng isang matibay na samahan sa kanyang mga customers at maging business partners. Kaya naman, naging isa siyang modelo ng mga taong gusto ring makapunta sa kinalalagyan niya ngayon at maraming mga tao ang gustong sumunod sa kanyang yapak. Pero sa kabila naman ng hirap ng trabaho at halos wala na siyang oras para sa kanyang sarili, ay lagi namang gumagawa ng paraan si William para magkaroon siya ng oras sa 7 taong gulang niyang anak na babae na nagngangalang Isabella. Ito kasi ang nagsisilbing kasiyahan para sa negosyanteng si William. Sobrang sweet at mapagmahal kasi ng anak niya sa kanya. Punong-puno ito ng enerhiya at napakalaki rin ng imahinasyon ng bata. Masaya ito sa tuwing naglalaro siya, tumatakbo at nililibot ang mundo sa paligid niya. Nag-aaral si Isabella sa isang private school at meron siyang napakaraming mga kaibigan. Lagi namang hinihikayat ng milyonaryo ang kanyang anak tungkol sa mga interest at passion nito sa buhay. Lagi niyang sinasabi kay Isabella na ang pagiging makatao niya ang nakatulong sa kanya para maabot niya ang kanyang mga pangarap. Dahil din sa pagmamahal ni William sa kanyang anak, siya at ang kanyang asawa ay lagi itong pinapasyal. Pumupunta sila sa magagandang mga lugar at magkasabay silang gumagawa ng masasayang mga aktibidad na kung saan ay naglalaro sila ng magkakasama. Pero kahit na ganoon, ay nag-aalala pa rin si William para sa kinabukasan ng maliit niyang anak. Kaya naman ang tanging gusto lamang ni William ay maibigay ang pinakamagandang edukasyon dito at mabigyan ito ng oportunidad na makagawa ng mabubuting mga bagay kung siya ay tumanda na. Pero bukod doon ay masaya naman ang kanilang pamilya sa kanilang buhay ngayon. Ngunit, katulad ng ilang mga milyonaryo sa stock business, ay meron din siyang mga kaaway. Isang araw, nakatanggap si William ng isang tawag mula sa isang cosmetic company na kung saan ito ang mismong kumpanya na gusto niyang pagbilhan ng kanyang stock. Sobra siyang nakaramdam ng excitement sa naging proposal sa kanya ng kumpanya at agad siyang nag-arrange ng isang last-minute meeting. Pero kinausap niya muna ang kanyang asawa na si Chloe. "Honey, naalala mo ba yung kumpanyang gustong-gusto natin? Nagbigay sila sa atin ng offer. 40% love." Masayang pagbabalita ni William sa asawa. Nakaramdam naman ng sobrang kasiyahan si Chloe sa binalita ng asawa niya sa kanya dahil simulat sa pulpa ay sinusuportahan niya na ito at alam niya kung paanong nagsisikap si William sa kanyang trabaho at ang kumpanyang ito ay matagal na talagang gusto ni William. Kaya naman napagdesisyon na nilang bumiyahe ng magkasama papunta sa meeting ng shareholders at iniwan nila ang anak nilang si Isabella sa yaya nitong si Judith. Masaya namang nagpaalam si William at Chloe sa kanilang anak at binili na rin ito sa kanilang katulong kung ano ang mga dapat gawin. Pero hindi nila alam na maaaring ito na pala ang huling mga sandaling makikita nila ang kanilang anak na buhay. Wala silang kamalay-malay na umalis ng masaya. At nang makarating na nga sila sa meeting,
ay tagumpay ang kanilang proposal. Nakuha nila ang 40% ng shares ng cosmetic company. Sobrang saya ang naramdaman ni William. Pero ang saya at excitement na nararamdaman niya ay bigla na lamang matatapos. Nang tumawag kasi siya sa kanilang bahay, ay wala ni isa ang sumasagot sa kanyang tawag. Kaya naman nakaramdam ng sobrang pag-aalala si William at ang kanyang asawa na si Chloe. Hindi sila tumigil sa pagtawag, pero wala pa ring sumasagot. Hanggang sa kinontak at tumawag na nga ang isa sa kanilang mga kapitbahay sa kanila at natanggap nila ang pinakamasamang balita na pwedeng matanggap ng isang magulang. William, umuwi na kayo ngayon din. Yung bahay nyo, nasusunog. Ginagawa ng mga bombero ang lahat ng kanilang makakaya para ilabas si Isabela at yung katulong nyo. Umuwi na kayo ngayon din. Nang dahil sa narinig sa kabilang linya, halos maparalisa si William at hindi makasagot sa impormasyong kanyang narinig. Ni hindi niya kayang simulan na magsalita at ipaliwanag sa kanyang asawa kung ano ang nangyari. Kaya naman nang matanggap nila ang tawag na ito ay agad silang umuwi. Napakabilis ng tibok ng kanilang puso. Punong-puno ito ng pag-aalala at desperasyon. Ini-imagine na nila ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Samantala, ang pulubi naman na si John ay katulad ng mga normal na araw, naglalakad-lakad sa kalsada, nang hihingi ng anumang pera o makakain. Pero napakapangit ng pasok ng araw na iyon para sa kanya. 2 araw na kasi simula noong huli siyang makakain at sobrang pagod na siya sa ganitong uri ng pamumuhay. Sino ba namang hindi mapapagod? Ilang buwan na siyang walang matirahan ngayon. Malapit ng mag-1 taon simula noong wala siyang bahay na masilungan. At bawat mga araw na dumadating sa kanyang buhay ay puro pagsubok. Hindi niya na ito kaya. Malapit na siyang bumitaw sa lahat ng kanyang pinanghahawakan. Noong araw din kasi na iyon ay sobrang napapahiya siya sa mga taong masasama ang ugali na patuloy siyang kinukulit at pinagtitripan. Dinuruan kasi siya ng mga ito sa muka nang subukan niyang manglimos sa mga ito ng kaunting pagkain at mainom. Inatake pa siya ng aso ng mga ito. Sa ganitong mga pagkakataon ay sobra niya nang namimiss ang maliit niyang anak. At noong mga pagkakataon na iyon ay sigurado na si John na hinding-hindi niya na ito muli pang makikita. Pero sa kanyang paglalakad-lakad, hindi niya namamalayan na napunta na pala siya sa isang mayamang lugar kung saan puro mayayamang mga tao lamang ang nakatira doon. Hanggang sa nakakita siya ng isang malaki at itim na usok na nagmumula sa isang higante at magandang bahay. Doon ay agad na napagtanto ng lalaking si John na hindi maganda ang nangyayari. Kaya naman agad siyang tumakbo kung saan nagmumula ang usok at doon ay nakita niya kagad na ang bahay ay tuluyan ng nilalamon ng malaking apoy. Nang magtanong-tanong siya kung paanong nagsimula ang apoy, ay doon namang dumating ang mag-asawang si William at Chloe. Sa kanilang pagdating sa bahay ay nakita nila ang lugar na napupuno na ng mga bombero at sasakyan ng mga pulis. May mga kasama pa itong ambulansya. Nakita rin nila ang mga takot na takot nilang kapitbahay na nagsidumugan sa tapat ng kanilang bahay. Diyos ko po, anak ko! Pag-iyak ni William. Nasaan po yung anak ko, sir? Tanong niya pa sa isa sa mga bombero. Pasensya na po kayo, sir, pero hanggang ngayon sinusubukan pa rin po naming makontain yung apoy. Kaso nga lang, masamang balita po. Sa ganyan kalaking apoy, imposible pong may makasurvive pa po dyan sa loob. Sobrang unstable na po ng bahay niyo. At wala pong na isang tao ang pwedeng makapasok. Pagpapaliwanag ng bombero. Habang si William naman at ang kanyang asawa na si Chloe ay halos pagsuklaban na ng langit at lupa. Iyak sila ng iyak habang nagmamakaawa sa mga otoridad na gawin ang lahat nilang makakaya para mailigtas ang pinakamamahal nilang anak. Ngunit sinabi at pinaliwanag ng mga bombero na sobra itong delikado. At sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay nakarinig sila ng isang malakas na pagsabog. Ang pagsabog na ito ay mula sa isa sa mga gas pipe na nakalagay sa kusina ng kanilang bahay. Lahat ay nakaramdam ng sobrang takot nang makita pa nila na unti-unti nang nagsisibagsakan ang mga salamin ng bintana sa sahig. Pero mas lalo pa silang nakaramdam ng pagkakilabot nang makarinig sila ng isang batang babae na nanghihingi ng tulong. Diyos ko! Tulungan niyo yung anak ko! Nandun pa yung anak ko sa loob! Tulungan niyo siya!
pagmamakaawa ng nanay na si Chloe habang napapaluhod na ito at nawawalan na ng pag-asa. Ang hindi alam ng pamilya ni William na tulog ang kanilang anak na si Isabela noong mga panahon na iyon nang merong ipadala na ilang kalalakihan ang makakalaban sa negosyo ni William para sunugin at magsimula ng apoy sa kanilang bahay. Agad na kumalat ang apoy sa malaking mansyon ni William at nagising na lamang si Isabela sa pag-iyak at pagsigaw ng kanyang yaya. Nang buksan niya ang pintuan ng kanyang kwarto ay labis siyang nangilabot dahil mabilis na kumakalat ang apoy at malapit na ito sa kanyang kwarto. Kaya naman ang kawawang batang babae ay nagsimula ng sumigaw at umiyak. Sinubukan niyang makatakas pero ang mga apoy at usok na bumabalot sa bahay ay nagdulot para matrap siya sa isang sulok ng kwarto. Nang marinig ng mga tao ang pag-iyak ni Isabela ay wala silang magawa dahil maaari silang masunog kung sakaling ililigtas nila ang bata. Pero nagulat ang lahat at hindi makapagsalita nang ang dating sundalo na si John ay bigla na lamang tumakbo papasok sa loob ng mansyon. Nagsisisigaw-sigaw ang mga bombero at sinusubukang patigilin siya. Sinubukan pa nilang habulin ito para tumigil ang lalaki pero nagpatuloy lamang ito sa pagtakbo ng mabilis at tumalo ng mataas para malundagan ang apoy sabay pasok sa nasusunog na bahay. Nilibot niya ang bawat mga sulok. Sinusubukan na hanapin si Isabela nang hindi siya napapasok mula sa malaking apoy. Ngunit halos impyerno na ang bahay. Sira-sira na ang mga tile sa sahig. Ang bawat magagandang furniture sa bahay ay sunog na rin. Lahat ay sira na. Nagsimula siyang sumigaw para hanapin kung saan nga ba nagtatago ang maliit na batang babae. Hanggang sa marinig na nga siya ni Isabela at sumagot dito. "Nandito ako! Tulong!" Halata sa boses ni Isabela na malapit na siyang malamon ng usok na nakapaligid sa kanya. Pero sa kabutihang palad ay agad siyang nahanap ni John. Nakita ni John si Isabela na takot at nalilito. Agad niyang binuwat si Isabela at hinagkan ito. At kahit na anong mangyari ay tumakbo siya ng napakabilis mula sa apoy. Ngunit bago pa siya tuluyang makalis ay nakita niya ang yaya ni Isabela na natrap naman sa gumuhong mga pader. Ngunit sa kasamang palad, huli na ang lahat. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi iwan ito at iligtas ang buhay ng bata. Habang buhat-buhat niya si Isabela ay tumakbo siya ng napakabilis. Kahit napapaso na siya ay hindi siya tumigil at pinagpatuloy niya ang paghahanap sa pinakamalapit na pinto na pwede nilang labasan. Samantala ang mga tao naman sa labas ay halos hindi na makahinga pa sa senaryong kanilang napapanood. Lahat ay nagbabaka sakali na sana ay makalabas pa ng buhay ang pulube at ang batang si Isabela. Habang ang mag-asawa namang si William at Chloe ay napapalaki ang mga mata sa tuwing may nakikita at naririnig silang bumabagsak na kung anumang bagay mula sa loob ng kanilang bahay. Ilang minutong binalot ng katahimikan ng lugar hanggang sa "Diyos ko po!" sigaw ng mga tao sa labas habang naiiyak nang makita nila ang pulubing lalaki na buhat-buhat ang batang si Isabela sa kanyang kamay na lumalabas mula sa apoy. Walang makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ito ay isang totoong milagro. Agad na tumakbo ang mga magulang ng batang si Isabela papunta sa kanya sabay hagkan dito ng mahigpit. Hindi nila mapigil ang kanilang pag-iyak habang pinapanood sila ni John at sa mga pagkakataong ngayon ay hindi maiwasang makaramdam ng lungkot ng lalaki dahil na rin sa naaalala niya ang sarili niyang pamilya. At noong naibaba niya na ang bata ay tumalikod na si John para umalis nang biglang sumigaw ang milyonaryo sa kanya. "Hoy, wait lang!" Pagpipigil ni William kay John. Gusto nitong bigyan ng reward si John sa kahit na anong paraan na posible niyang gawin. Sinabi nito na babayaran niya siya ng napakalaking halaga. Ngunit nakakagulat na tumanggi ang pulubi sa kanya at sinabing, "Ginawa ko lang naman po yun dahil yun po ang tamang gawin." Pagpapaliwanag ng pulubing si John. "Pero bakit kailangan mong ibuwis yung buhay mo?" Tanong ng nahihiyang businessman. "Hindi naman na po kasi ako mahalaga. Hindi na po ako natatakot na may mawala sa akin. Pero ikaw, nasa iyo ang pinaka-importanteng bagay sa mundong ito. Nasa iyo ang pamilya mo." Sobrang naantig si William nang dahil sa sinabing ito ni John.
tuwang-tuwa siya sa katapatang ipinakita ng pulubing si John. Kaya naman muli ay pinilit niya ito na manghingi ng kahit na anong gusto niya bilang gantimpala sa pinakita niyang kabutihan. At dahil nga sa pagpupumilit ni William, ay sinabi ni John na gusto niya ng trabaho. Kahit ano po, kaya kong gawin kahit anong trabaho. Pagkatapos manghingi ng trabaho ni John kay William, ay kinuwento niya dito kung ano nga bang nangyari sa kanyang buhay. Sobra namang na-impress ang milyonaryo sa kung gaano katatag si John sa kabila ng mga dinanas niyang pagsubok. Kaya naman dahil punong-puno ng pagpapasalamat ang puso ng milyonaryo dahil sa pagliligtas ng pulubi sa kanyang anak, ginawa niyang head si John ng kanilang finance department sa kanyang kumpanya at pinangakuan niya pa ito na matatanggap ang lahat ng mga training na kanyang kinikailangan para magawa ang trabaho. Hindi naman makapaniwala si John at sobrang nagpapasalamat siya habang nakaluhod pa. Dagdag pa doon, napagdesisyonan pa ng milyonaryong si William na gumawa ng isang non-profit organization para makatulong sa mga taong katulad ni John na muling makatayo sa buhay at makahanap ng panibagong dahilan para ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulang pangarap. Ilang mga panahon pa nga ang makalipas, naging tagumpay naman si John sa trabahong binigay sa kanya ni William at ngayon ay muli siyang bumalik para hanapin ang kanyang pamilya. Halos mapaluhod naman si Charlotte nang malaman niya ang panibagong sitwasyong kinalalagyan ngayon ng dati niyang asawa. Gusto nitong bumalik sa kanya pero hindi pumayag ang lalaking si John dahil sa ginawang panloloko nito sa kanya at pag-aabandona noong mga panahon na pinakakinikailangan niya ito. Kaya naman, tanging ang anak niya na lamang na si Emma ang pinapahalagahan ni John at ito ang pinagbubuhusan niya ng pagmamahal na matagal niya nang inaasam-asam. Kaya naman, ang dating sundalo na wala nang may gusto pang tumanggap, maging ang kanyang pamilya, ngayon ay naging simbolo na ng pag-asa at katapangan para sa mga taong naghihirap at sinusubukang hanapin ang lugar nila sa mundo. Kaya kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at pindutin na rin ang subscribe button.